Good morning, Jesus. Isang mapagpalang umaga ang hatid ko sa bawat isa sa atin, saan man tayong dako na narito ngayon, ay magkakasama-sama tayong muli at maraming salamat sa ating butihing pastor, Pastor Bobby Librado at Sister Cynthia Librado, Pastor Joel, Sister Lydia Buhuya, at sa lahat ng nakakapilig natin sa umagang ito ay isang mapagpalang araw ang aking hatid sa bawat isa. Sa ating mga prayer mates, sa buong tikop, the Knights of Praise, prayer warriors at everyone, mapagpalang umaga po sa lahat. Praise God, ako'y naniniwala na marami kung hindi man lahat ang nakakakilala kay Confucius. Ito po si Confucius ay isang great Chinese philosopher. Minsan ay sinabi niya, if you ask a question, you would be a fool for 1 minute. Magiging mangmang ka, 1 minuto. But, if you don't ask, you would be a fool forever. Magiging mangmang ka habang panahon na kung hindi ka magtatanong. Praise God. So, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, let us say a short prayer. Lord Jesus, maraming salamat na rin na naman kami upang mag-aral ng iyong mga katotohanan at hanapin ang iyong mga kasagutan mula sa iyong banal na aklat. Tulungan mo kami, O God, that you send forth the Spirit of Truth na maunawaan namin at sundin ang iyong tagubilin sa bawat isa sa amin. Kami makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Help each and every one of us, O God, lalong-lalo na ako na maghahatid ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pangalan, Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen, amen, and amen. Praise God. Ang sinasabi po dito sa 1 Peter 2:21, for even hereunto were you called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps. Nasusundin natin ang kanyang bawat takbang. Praise God. So, sa ating mga paglilingkod, sa ating Panginoon Diyos, marami tayong nagiging katanungan. Unang-una na, may mga nagtatanong, bakit kung kailan ako naging born again, kung paano ako naging apostolic or Pentecostal, ay saka ako nakakaranas ng mga ganitong mga paghihirap at yung mga kung ano-ano man. Kahit sa aming mga testimonies, sa aming prayer morning devotion, tuwing alas 6 ng umaga, Lebanon time, at tuwing alas 6 ng gabi, dito rin sa Lebanon, sa aming Living Water Fellowship, United Pentecostal Church of Jesus Christ, dito sa Lebanon, ay mga nagtatanong mga kapatiran. Praise God. No? Dahil yung mga kanilang mga experience, praise God, mga nangyayari. Kaya marami tayong mga katanungan. Yan ang gawin natin na gaya ng sinabi ni Confucius, if you don't ask a question, you would be fool forever. Magiging mangmang tayo. Kaya magtanong tayo, pero ang mga kasagutan ay manggagaling, kinakailangan manggaling sa banal na aklat sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. So, isa-isa natin tanungin, ask ourselves, ano-ano ba ang dapat nating malaman? Ang unang-una, bilang our great example, tanungin natin ang ating Panginoong Kristo at mula sa kanyang banal na aklat ay makikita natin ang mga kasagutan. Unang-una, ano ba ang iisipin? Ano ba ang iniisip ng ating Panginoong Kristo? Sa Philippians 4:8, ang sinasabi po mga kapatid, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue,
And if there be any praise, think on these things. Ang ating katanungan, no? What would Jesus think? Think on these things. Because may mga pangyayari na magkaminsan na nagiging perplexing or confusing. Mga situation na frustrating. Well, God, ang nangyayari, natitempt tayo to negativism, discouragement, or possibly despondency. Hopeless ang naiisip natin. Pero, huwag natin kalimutan, ang ating Panginoong Jesucristo would think positively, dwelling on those things of good report, expecting the best. Ganyan po isipin natin. Dahil faith brings the victory. Yan po ang unang katanungan at yan po ang mga kasagutan. What would Jesus think? Sa pamamagitan ng pananampalataya ay magkakaroon tayo ng katagumpayan. Sa ikalawang tanong, ano kaya ang ninanais ng ating Panginoong Jesucristo na marinig? Na dapat ding marinig natin. Dahil ang ating great example, ang ating tinatanong sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Sa Isaiah 55, verse 3, ang sabi ron, incline your ear, hear, and your soul shall live. Sabi nun, di ba? Di ba sabi, hearing the word of God. Sa Romans 10:17. Hearing by the word of God. Yung mga foul language, yung smut, yun po yung tungkol sa sex in a silly way, mga katanungan, mga salita. And then yung slander. Ito po isang binanggit na mga statement ng tungkol sa ibang tao na hindi totoo. At ang layunin niya ay to damage the good opinion that people of that person is God. Madalas yan naririnig natin sa TV, sa radyo. Thank God. Well, Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo would listen for the beneficial. Kung ano yung kapakipaknabang dyan, yan papakinggan niya. He would hear the cries, ang mga hinaing, ang mga pagdaing ng mga nalulumbay, yung mga nangangailangan at yung mga nawawala, naliligaw. Faith comes by hearing, di ba? And hearing by the word of God, that's written in Romans 10:17. Well, God, napakahalaga po, mga kapatid, na yung ating mga pinapakinggan ay makapagbigay ng tagumpay sa atin, makapagbigay ng encouragement. Well, God, lalong-lalo na yung mga hinaing ng mga nangangailangan, ng mga nalulumbay, at saka yung mga naliligaw ng landas. Ibahagi natin sa kanila yung salita ng ating Panginoon na ating tinanggap. Well, God. And then, ano ba dapat nating makita? What would Jesus see? Mula sa ating great example, well, God, ang sabi sa Psalms 141, verse 8, but mine eyes are unto thee, O God, the Lord. Ang aking pananaw, ang aking paningin ay nasa sa iyo, O aking Panginoong Diyos. Praise God. Marami kasi ng mga kapatid na ang nakikita lang yung mga fault, yung mga pagkakamali at failure ng iba. Yung kanilang mga kabiguan, yun lang ang nakikita. At marami tayong makikita niya sa TV. Yung mga sins of lust, illicit sex, and violence. Gayon din sa sine. At ngayong mga panahon na ito, kahit na sa mga social media, makakakita tayo ng mga lust, illicit sex, and violence. Marami tayong makikitang ganyan. Kahit na sa social media, di ba? Hindi lang sa TV at hindi rin sa sinehan. Lalong-lalo na ngayon na lumalaganap ang
ang social media na kung ano-ano makikita natin. Praise God. Ang ating Panginoong Jesucristo, our great example, would look for good in others. At titignan niya yung mga kabutihan para sa iba. He would condemn sinful indulgence. Patuloy pa rin sa paggawa ng mga kasalanan. Yung lust and violence. Ang ating Panginoong Jesucristo, ang titignan niya ay yung nararamdaman, yung mga kasakitan, yung hurts, at mga pangailangan ng mga less fortunate. At magkakaroon siya ng compassion on them. Mababasa natin ito sa Hebrews 12 verse 2. Praise God. Hindi lang yan, mga kapatid, ang dapat natin itanong sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil dumarating sa ating buhay na tayo ay may mga pagkakamali. Huwag natin sabihin na wala tayo nagagawa mga kasalanan o pagkakamali o pagkukulang. At nakakapagsalita tayo ng hindi magaganda. Tanungin natin ang ating Panginoong Jesucristo. What would Jesus say? Ano ang sasabihin niya? Marami ang nagsasalita about, nag-uusap-usap sila, paano ba ako yayaman, paano ba ako magkakaroon ng mga mahalagang bagay na dito para dito sa sanlibutan. Yung mga temporary pursuits, mga panandalian, dito lang, wala tayong madadala. Ang iba pa, nagsasalita ng unkind and critical words. Criticize. Sa iba. Pero, ang ating Panginoong Jesucristo, ano ang gagawin niya? Ano ang sasabihin niya? Ang ating Panginoong Jesucristo would speak kindly, malumanay. He would speak of eternal values. Ayan na, mga kapatid. Yung panghabang panahon na mga kahalagahan, mga value. Yung pagpapatawad sa mga kasalanan. Paglilinis. Cleansing of guilt. At security of eternal life. Magkaroon tayo ng kasiguruhan na tatanggapin natin ang eternal life na kanyang ipinangako. Yan ang kanyang sasabitain. As written in Psalms 105 verse 2. Praise God. Now, ano ang isa pang katanungan na dapat nating itanong sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nakatala sa banal na aklat? What would Jesus do? Paraphrase po, dito po sa Hebrews 13:21, ang sinasabi, in every good work, to do His will. Yan po itinuturo sa atin ng banal na aklat. Gawin ang kanyang kalooban. Ng ating dakilang halimbawa, the great example, our Lord and Savior, Jesus Christ. Yung kanyang mga kalooban ang gawin natin, hindi yung sarili nating kagustuhan. Kaya meron tayong banal na aklat. Yan po yung ating magtutulong sa atin upang maunawaan natin ano ba ang dapat natin sabihin, ano ba ang dapat natin isipin, ano ba yung dapat natin gawin, ano ba dapat natin pakinggan. Meron kasing mga pagkakataon, mga kapatid, na kahit Kristiyano na, hindi alam kung anong gagawin. What would Jesus do? Tingnan natin ang kanyang mga dapat na, ang kanyang ginagawa. At gayahin po natin. May mga pagkakataon na hindi natin alam kung anong gagawin na natin. Kaya dumarating sa ating buhay magkaminsan, yung mga question, yung mga katanungan. Is this right or wrong? Ano dapat natin gawin? Ano ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo? Jesus would talk to His Heavenly Father about it. He would then make the right decision and do the right thing. Yan ang dapat natin gawin. Sa pamamagitan ng ating mga pananalangin, tanungin natin, Lord, ano ba dapat kong gawin? Hindi ko na malaman kung anong aking gagawin.
Praise God. Kapag tayo ay nagtanong, when we ask in faith, heto, the Holy Spirit will guide us to know and do the right thing. Mababasa natin ito mga kapatid sa John chapter 4 verse 10. Praise God. Sa bandang huli mga kapatid, tanungin natin ang ating Panginoon Jesucristo, saan ba siya pupunta? Where would Jesus go? Tayo, saan tayo pupunta? Ang sabi sa Psalms 122:1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Huwag natin kalimutan mag-imbita. Praise God. Ng mga kaluluwa ng mga hindi pa natin kapanampalataya, gawin natin yung ating tungkulin. Tayo ay chosen generation upang ipakita ang kaluwalhatian ng liwanag na ibinigay sa atin. I-share natin yung liwanag. I-share natin yung ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo at iyayain natin. Let us go into the house of the Lord. And I believe na sila man ay matutuwa. Magiging maligaya sila kapag nakarinig sila ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Marami kasi mga kapatid na ang hinahanap yung pleasure. Kahit dyan, nakikita ko noon sa Hong Kong at lalong-lalo na ngayon dito sa Lebanon, ang hinahanap nila tuwing araw ng kanilang day off, araw ng linggo, araw ng pagkakatipon, palibot-libot, hindi hinahanap ang tahanan ng Diyos. Ang hinahanap nila yung kaligayahang pang-sanlibutan. Yun ang kanilang inuuna. At yung natitirang oras, saka darating sa bahay panambahan. Well, God, ang ating kaaway, si Satanas, ay maraming attraction na ini-introduce sa atin. Yan po ay harmful sa mga anak ng Diyos. Hindi po natin yan dapat na pakinggan. Yung mga attraction, hindi natin dapat na puntahan. Praise the Lord. Ang ating Panginoong Jesucristo would go to places where He would glorify His Father. Diyan tayo magtutungo rin mga kapatid. Kung saan tayo makakapagbigay ng kaluwalhatian, kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Yan ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Ang ating Panginoon Jesucristo magpupunta sa sa bahay panambahan, gayon din naman tayo. Attend church and witness to the lost. Kung susundin natin ang mga halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo, siya ay makikilakad. Kasama natin siya sa paglakad. He will go with us. Ang sabi sa Joshua 1:9, have I not commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, huwag kang matakot, neither be thou dismayed, huwag kang madismaya. For the Lord thy God is with you, whithersoever thou goest. Praise God. Huwag tayong matakot, huwag tayong mangamba. Lalong-lalo na sa pag-aanyaya na makasama natin sa tahanan ng Diyos, sa bahay panambahan. Huwag tayong magsabi na hindi ko yata kaya yan. Wala akong kaalaman. No. Ang sabi sa Acts 1:8, but you shall receive power. After that the Holy Ghost come upon you, and you shall be witnesses unto me. Ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Nasaan man tayo, mga kapatid, nasa Hong Kong man tayo, nasa Macau man tayo, nandito man tayo sa Lebanon, o saan mang panig,
mag-witness tayo. Sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon Jesucristo, ang ating great example, us, mga kapatid, at tayo ay magiging kapaki-pakinabang sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Sa pakikinig, sa pagtingin, sa pagtungo, sa pagsasalita, sa bawat bahagi ng ating buhay espiritual sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. And you shall be witnesses unto the uttermost part of the earth. Maraming salamat mga kapatid sa pakikinig at minsan pa isang maikling panalangin ang aking ninanais na imbitahan kayo. Lord Jesus, maraming salamat o God, hallelujah. Tinatanong namin ang aming mga sarili kung ano ang dapat namin mga gawin, salitain, pakinggan at kung saan kami magtutungo. O God, hallelujah. Ikaw lamang ang tangi namin ng dakilang halimbawa. Kaya naman patuloy mo kaming gabayan sa lahat ng aming gampanin sa loob ng iyong banal na iglesia. Maging kapaki-pakinabang kami, O God, hallelujah. Lalong-lalo na sa mga naliligaw ng landas, O God, hallelujah, Lord Jesus, na sila din naman ay makasama namin sa pagsamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Itong aking dalangin, ako'y sumasampalataya, ito'y nakakarating sa iyo at tatanggapin namin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pangalan, Jesus Christ of Nazareth, our great God and Savior. So once again, mga kapatid, maraming salamat po. Pastor Bob, Sister Christian Librado, Pastor Joel, Pastor JP Contillo, at sa lahat na nakakasama natin, the Night of Praise, lahat ng mga pastors' wives, at bawat prayer warriors at lahat ng mga kasama natin sa ganitong paglilingkod. Patuloy po nating paglingkuran ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa. Maraming salamat and God bless everyone.